Pumala po tayo, sir. Sir, pumala tayo. Pwede natin makapag-stay. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang inyo pong napanood mga kapolitika ay itong si Anita Rose Gomez na pambato ng Zambales at kinurunahan bilang Miss Asia Pacific International at sabi daw dito ay very emotional itong si Anita Rose Gomez nang matanggap yung kanyang award or titulo bilang maging representative natin or pambato dito sa Miss Asia Pacific na kung saan ay gaganapin rin sa ating bansa. So dito ay siguro lahat naman naka-move on na dito sa nangyari, although ayaw natin yung resulta mga kapolitika, pero wala na po tayong magagawa kundi mag-move on na dahil tapos na po yung laban. Okay, so we have to move forward at suportahan natin yung ating mga candidate na lalaban mo, especially dito sa mga international beauty contest ngayong taon mo, especially napapasok na tayo dito sa pageant season at busy na po, abala na po yung ating mga organizers at yung mga teams ng ating mga ipapadala sa international beauty contest para sa paghahanda. And in fact ngayon ay matapos yung Miss Grand Philippines Coronation kagabi ay ibinahagi kaagad ni Mr. Nawat itong si Emma Marie Tiglao dito sa kanyang social media account sa Facebook at kinongratulate niya, binati niya itong si Emma Marie Tiglao bilang maging representative ng ating bansa kasi talagang hindi pwedeng i-chapwera or i-ignore ang Pilipinas pagdating sa mga beauty contest dahil malawak at talagang passionate ang mga Pinoy pagdating sa mga beauty pageant. Mga kapolitika, kung kaya lagi po tayong napapansin talaga sa international scene. So malaking kawalan talaga pag wala ang reaksyon ng mga Pinoy at suporta ng mga Pinoy sa isang beauty contest. Kung kaya si Mr. Nawat ay agad-agad na pinost ang maging pambato ng Pilipinas dito sa MGI 2025 na gaganapin sa kailang bansa. So aside from this mga kapolitika ay dito dahil sa nangyari kay Anita Rose Gomez, ang ating maging advice sa kanya is pwede naman siyang sumali sa mga susunod na panahon. So meron kasi mga nagko-comment na bakit daw hindi pinadala doon sa ibang mga kilalang pageant itong si Anita Rose Gomez, like for instance itong sa Hispano-Americana, dahil ang rason daw doon ay hindi daw imposible daw na mag back to back ang Pilipinas dito sa Hispano-Americana, kung kaya inilagay siya doon sa pageant na kung saan ay medyo bihira ang Pilipinas na manalo, which is itong Miss Asia Pacific. So happy naman, in other words, itong si Anita Rose Gomez kahit ganun ang kanyang naging titulo na natanggap dito sa Miss Grand Philippines. So grateful naman po itong si Anita Rose Gomez dito sa kanyang natanggap na titulo or yung pagkilala. Samantala mga kapolitika, ang reaksyon naman ng mga Vietnamese matapos itong kasi meron akong fina-follow na mga pages dito, international pages dito social media, at kinukuha rin po natin yung kanilang mga pulso at ano ba yung kanilang reaksyon, opinion at yung kanilang masasabi dito sa pagkapanalo ni Emma Tiglao. And so far sabi ng mga Vietnamese ay positibo at maganda daw yung kinurunahan ng Pilipinas ngayong taon para dito sa Miss Grand International 2025 dito sa Thailand. So nagustuhan ng mga Vietnamese yung kinurunahan at alam daw nila in the first place na si Emma Marie Tiglao ang kukurunahan ng MGI Philippines. Okay, so sila ay nag-aabang at talagang observant rin sila sa mga pageant dito sa ating bansa.
Okay, so yung tanong kung posible ba yung back-to-back para sa Pilipinas, ngayon siguro ay i-reserve ko muna mga kapolitika yung aking sagot para sa tanong na yan dahil hindi ko pa nakikita yung ibang mga candidate na pasabog dito sa Miss Grand 2025. So kinakailangan makita ko muna yung mga candidate ng ibang bansa. Okay, most especially itong sa Thailand, itong sa mga Latina. So yun ang ating aabangan at magbibigay tayo ng mga fearless forecast. So far naman ang advantage dito kay Emma Maritiglao ay energetic at makikita natin yung kanyang passion. So yung magiging advice ko lang dito kay Emma ay siguro wag magpakampante or wag maging overconfident kasi baka ma-misinterpret si Emma Tiglao. Most especially na nanonood rin po yung ating mga kapitbahay at ito yung maging dahilan ng bashing sa kanya. Okay? So yun mga kapolitika kasi when it comes sa beauty ay talagang hindi rin naman natin maipagkakailan. Talagang maganda rin itong si Emma Tiglao. Okay, so always be humble lang po. Yun ang aking maging advice or maging payo dito kay Emma. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano ang inyong maging advice kay Emma Tiglao dito sa kanyang maging laban sa Miss Grand 2025 na gaganapin sa bansang Thailand? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. 13. Anita. Sige, baba mo sir. Anita. Anita. Mapiyak ka daw. Wala akong boses. Wala na nakasikaso ko ito. Tawagin mo kasi. Nasimpad yung alaga mo. Pinayakap ako ni Ethan. Pinakit mo ako ni Ethan. Sino? Ha? Bawal ka mong bakit. Pinakit na rin ako. Ethan, okay lang ako, di ba? Thank you. Thank you po. Paano po tayo mga? Sorry po. Paano po tayo, sir? Paano po? Sir, paano tayo? Pwede natin makita-stay. It's for the better. While we dream, it's all that matters. We on our way, united. Turn the tide up now, we'll never back down. Shoot down the skyline, watch it in prime time. Turn up the love now, listen up now, turn the love. Who's gonna save the world tonight? Dilim na, George.
Andiyan pa si Adam? Kaming ka-cheer. Wait lang, mamaya na po. Markel! Dali mo na to doon. Janus! Saan mo na sa backstage? Anita, congratulations. How do you feel right now? I feel so grateful po, so grateful. And thank you sa lahat na naiwala, sumuporta po sa akin. Maraming salamat po. Kasama mo kanina yung reigning queen of Miss Asia Pacific. Yes, she's so pretty and she's looking forward to be with me kasi malapit ang competition. I think ako yung una pong i-compete. So yeah, let's hope for the best po. Yeah. Congratulations. Thank you so much po.